Hindi nagsalita si Lin Moyu, umiling lang siya ng bahagya. Hindi niya talaga mahanap ang kanyang partner. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makontak si Ningyi. Sabi ng kakaibang lalaki, hindi naman siguro, ano. Akala ko'y ganoon kakagwapo, kapatid, hindi katulad ko na malaki at magaspang. Takot agad ang mga dalaga kapag nakikita ako. Ang lalaking ito ay mukhang malupit at nakakatakot, lalo na't may dala siyang malaking palakol. Talagang mapapatakbo niya ang maliliit na babae. Bahagyang tumawa si Lin Moyu, hindi nagsalita. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, nagpakita ng malalim na tuwa. Bigla siyang humakbang pasulong. Batang kapatid, para iyan sa guest area. Sumigaw ang lalaki. May mga nakakita kay Lin Moyu. Ang lakas ng loob naman ng isang tao na pumasok sa guest area. Ayaw na ba niyang mabuhay? Lahat ng nasa guest area ay may mataas na katayuan at binabantayan ng hukbo. Walang karapatang pumasok ang karaniwang tao. Ang batang ito, baka magkaproblema siya. Hindi natin alam kung saang pamilya siya galing, hindi niya alam ang mga patakaran. Tingnan mo, umaksyon na ang mga sundalo. Isang grupo ng mga sundalo ang sumugod sa harapan ni Lin Moyu. Huminto, sigaw nila. Ito ang guest area, bawal pumasok. Hindi sila pinansin ni Lin Moyu. Agad niyang inilagay ang kanyang 3-star general emblem sa kanyang balikat. Biglang tumayo ng tuwid ang mga sundalo at sumaludo kay Lin Moyu. Mga pagbati, General. Sumagot si Lin Moyu ng T-isa, nilagpasan sila at pumasok sa guest area. Nang makita ito, nagulat ang lahat. Ang binatang ito ay isang general? Nagkamali ba? Mali. Baka nagkamali ang magulang mo sa pagkuha sa iyo. Hindi nagkakamali sa general. Diyos ko, alam ko na siya. Siya si General Lin. Biglang nagkaingay ang buong grupo. Ganoon ka batang general, hindi na kailangang sabihin pa, iisa lang ang ganoon. Hindi pinansin ni Lin Moyu ang ingay sa labas. Sa kanyang mga mata, iisa lang ang nakikita niya. Si Ningyi ay nakatayo doon, napakaganda at nagliliwanag. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Lin Moyu nang hindi kumukurap, may bahid ng malikot ng ngiti sa kanyang mukha. Mukhang matagal na niya nakikita si Lin Moyu. Mabilis na lumakad si Lin Moyu, hindi kailanman inalis ang tingin kay Ningyi kahit isang minuto o segundo. Tungkol naman kay Ning Tairan na nasa tabi ni Ningyi, ganap siyang hindi pinansin. Nang makalapit si Lin Moyu sa harap ni Ningyi, agad na ibinuka ni Ningyi ang kanyang mga kamay, tumalon patungo kay Lin Moyu na parang isang kangaroo, niyakap siya ng mahigpit, walang salita, walang tunog. Ang pagkamis ay kumalat sa yakap na ito. Automatikong napatayo ang balbas ni Ning Tairan, kumibot-kibot ng bahagya. Ngunit hindi siya nagsalita, lalong hindi nangahas na makialam. Kung hindi, siguradong magagalit sa kanya si Ningyi. Lumaban si Ning Tairan sa buong buhay niya, hindi natatakot sa langit o lupa, natatakot lang sa kanyang minamahal na apo. Lumitaw ang makinang na liwanag, lumipad mula sa langit na parang shooting star, at sumabog sa himpapawid na parang magandang paputok. Isang higanting gintong unicorn ang lumitaw sa langit. Ang buong katawan ng unicorn ay punong-puno ng nagniningning na liwanag. Ang ilusyon nito ay may taas na ilang 10 metro, sumakop sa kalahati ng langit. Isang malaking aura mula sa himpapawid ang bumalot, sumasakop sa buong lugar. O in by God, siya ang unang summoner sa ating Divine Empire, at siya rin ang unang summoner sa lahi ng tao. Si Great Master Moxinghai, level 75 summoner, napakalakas. Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga. Sabay-sabay na napahanga ang mga kabataan sa ibaba, punong-puno ng pag-asa ang kanilang mga mata, umaasang isang araw ay magiging kasing lakas din sila. Sa mga mata ni Ning Tairan ay punong-puno ng paghamak, old mo, Moxinghai, mayabang ka pa rin ah. Pagkatapos ng ilang segundo, naglaho ang ilusyon ng unicorn. Isang makulay na unicorn ang lumitaw sa langit. Si Moxinghai ay nakatayo sa tabi ng unicorn. Sa tabi niya ay si Muyon kasama ang kanyang Holy Spirit unicorn. Ang buong katawan ng Holy Spirit unicorn ay nagliliyab sa banal na liwanag. Ang buong katawan ay puting-puti parang yebe, na nagpatingin kay Muyon na parang isang diwata. Napakaganda! Ang eldest miss ng pamilya mo ay talagang isang national beauty, Kusi Findan. Hindi lang siya isang national beauty, kundi isang unparalleled genius din kung sino man ang makakapagpakasal sa kanya. Iyon ay talagang napakalaking swerte, swerteng makukuha lang ng ilang henerasyon. Haha, wag nang mag-isip pa. Kahit mag-reincarnate pa ng 10 beses, hindi mo pa rin siya maabot. Sumunod si Muyon kay Moxinghai pababa at lumapag sa guest area. Naglakad si Moxinghai patungo kay Ning Tairan. Old Ning, matagal na tayong hindi nagkita. Bahagyang umungol si Ning Tairan, matagal na tayong hindi nagkita. Buhay ka pa rin pala ah. Malakas na tumawa si Moxinghai, buhay ka pa, paano naman ako mamamatay? Silang dalawa ay matagal nang magkakaibigang magkasama sa buhay at kamatayan. Ang kanilang pag-uusap ay napaka-casual. Ngunit sa wakas, bumaba na si Ningyi mula sa pagkakayakap kay Lin Moyu. Hello, Muyon. Hello, at yun. Tiningnan ni Muyon si Ningyi. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit medyo komplikado ang kanyang mga mata. Ningyi, naka-special training ka na naman lately, ano? Umungol si Ningyi. Nga. Itinapon ako ng bastos na lolo, referring to Ning Tairan, sa Secret Realm at hindi ako pinalabas. Habang nagsasalita, sinamaan niya ng tingin si Ning Tairan. Tumawa ng malakas si Ning Tairan, nagkunwaring hindi nakikita. Mahinang sinabi ni Muyon, mukhang maganda naman ang epekto ng training. Malapit ka nang mag-level 50 ngayon.
Sinabi ni Ningyi, level 48 pa lang ako. Malayo pa sa level 50. Pero level 48, hindi na rin masama. Mahinang sinabi ni Muyon, mula nang magpaalam kayo sa Ancestral Land, matagal na rin kayong hindi nagkita. Hinila ni Muyon si Ningyi sa isang tabi upang mag-usap. Wala nang nagawa si Ningyi kundi sumunod, bahagyang tumingin kay Lin Muyo nang walang magawa. Biglang dumating ang kakaibang amoy ng pin. Kahit may hangin sa Plains Battlefield, parang hindi kayang tangayin ang amoy ng pin. Ang amoy ng pin ay nagtitipon at hindi kumakalat, parang may buhay, pumasok sa ilong ng lahat. Sino man ang makaamoy ng mabangong spirit scent ay nakakaramdam ng sigla, nawawala ang pagod. Anong amoy ito? Napakabango. Bukod pa dito, pagkatapos kong maamoy, agad akong nakaramdam ng mas magandang pakiramdam, punong-puno ng determinasyon na lumaban. Ang bango nito, nakakapalakas ng espiritu. Ito ang Army Soul Incense. Ang malakas na kalooban ay sumusunog sa kaluluwa ng hukbo. Ito nga ang Army Soul Incense ng Medicine God. Sa gitna ng paghanga ng lahat, lumitaw ang isang matandang lalaki sa himpapawid. Ang kanyang puting robe ay lumilipad, kalmado at payapa. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng malakas ngunit malalim na aura. Dumating na si Medicine God Shu. Si Shu Han din ay sumusunod sa tabi niya. Ang Medicine God Shu at si Naning Tairan ay magkakaibigan din agad silang naglapitan. Ngumiti si Shu Han at binati si Lin Moyu. Hello, Junior Brother Lin Yi. Tumawa si Lin Moyu at sinabi, Hello, Senior Sister. Nandito ka rin? Pupunta ka na para makipag-usap sa kanya? Ngumiti si Shu Han at sinabi, Hintay ka muna, Junior Brother Lin. Tumawa ng mahina si Shu Han at sumama sa grupo ni Muyon at Ningyi. Sa sandaling ito, lumiwanag ang kalangitan na nagpabago sa madilim na Plains Battlefield na parang umaga. Isang higanting gintong espada ang lumitaw sa himpapawid. Walang humpay na kumakalat ang gintong sword energy at patuloy na umalinggaw ang tunog ng metal sa himpapawid. Siya si Sword God Feng Chang'an. Napakalakas talaga ng Sword God. Isang tingin lang sa kanya, pakiramdam ko ay malapit na akong maputol. Ang pag-atake ng Sword God ay sinasabing numero 1 sa mga divine beings. Siyempre, hindi ito kayang tiisin ng kahit sino. Siya ang aking idolo. Sunod-sunod na lumitaw ang mga divine level powerhouses. Lumitaw sila na parang mga banal sa harap ng lahat, dala-dala ang mga hiyaw ng paghanga. Lahat ay umaasa na isang araw ay magiging divine level powerhouses din sila. Marahil 1 o 2 tao lang sa kasalukuyang madla ang makakarating sa huling hakbang na ito, ngunit karamihan sa kanila ay magiging ordinaryo pa rin sa mundong ito. Kahit gaano pa karami ang kanilang talento noon, o gaano pa karami ang pag-asa na ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, hindi pa rin alam kung saan sila sa huli makakarating. Sa huli, ilan lamang talaga ang makakagawa upang maging divine level powerhouses. Sa himpapawid, muling kumislap ang dalawang sinag ng liwanag. Tumindig ng ulo si Lin Moyu, hindi napigilan ang ngiti. Nakabalik na si Bai Yuan. Ngunit kasama ni Bai Yuan sa pagbabalik ay isang magandang babae na nasa mid-edad. Tumawa si Lin Moyu, Master, nakabalik na po kayo. Oh. Mukhang medyo awkward ang mukha ni Bai Yuan. Ang magandang babae na nasa mid-edad na kasama ni Bai Yuan ay lumingon at biglang sinabi kay Lin Moyu, Ikaw ba ang disipulo ni Yuan? Si Lin Moyu, Lito Yu. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Lin Moyu. Binabati ko po kayo, Sinuang, Master's wife. Kumibot ang kilay ni Bai Yuan, ngunit hindi umalma. Ang magandang babae na nasa mid-edad ay halatang labis na natuwa sa tawag ng Sinuang, ngumiti ng matamis, mabuti, mabuti. Napakabait mong bata. Wala masyadong inihanda ang Sinuang mo. Heto, tanggapin mo ito bilang welcome gift. Nang sabihin niya iyon, agad na isinuksok ng magandang babae na nasa mid-edad ang isang bagay sa kamay ni Lin Moyu. Master! Hindi inasahan ni Lin Moyu na ganoon kainit ang Sinuang na ito. Kapag nagbibigay ang nakakatanda sa nakababata, hindi ito dapat tanggihan. Kaya't walang pag-aalinlangan niya itong tinanggap. Ang dahilan kung bakit nangahas si Lin Moyu na tawagin siyang Sinuang ay dahil naramdaman niya ang aura ni Bai Yuan sa magandang babae na nasa mid-edad. Sa katawan ng magandang babae na nasa mid-edad na ito ay may aura ni Bai Yuan at hindi lang ito pang ibabaw. Sa parehong paraan, sa katawan ni Bai Yuan ay may aura ng magandang babae na nasa mid-edad na ito. Ang aura nilang dalawa ay magkasama, napakahirap ipagkaiba. Makukumpirma ni Lin Moyu na may nangyari sa pagitan nilang dalawa, kaya't nangahas siyang tawagin siyang Sinuang. Talagang ang tama ang pagtawag ko sa kanya na Sinuang. Sinabi ni Bai Yuan, siya si Zhu Qingliu, level 74, isang divine level healer. Lihim na nagulat si Lin Moyu. Kahit may divine level healer sa Empire, hindi marami ang bilang nila. Magalang siyang nagsalita at tumawag, binabati ko po kayo, Sinuang Qingliu. Patuloy na sinabi ni Zhu Qingliu. Bait. Ang bawat tawag na Sinuang ay labis na nakapagpasaya sa kanya. Napabuntong hininga si Bai Yuan sa tabi, walang magawa. Si Naning Tairan at ilang matatandang lalaki ang sumugod upang batiin si Bai Yuan. Binabati kita, Old Bai, nakakuha ka ng magandang dilag. Iwinagayway ni Bai Yuan ang kanyang kamay at sinabi, sige na. Ang grupo ng matatandang lalaki, bakit pa sila nag-iingay? Hindi nila pinansin ang reaksyon ni Bai Yuan, at sinabi naman kay Zhu Qingliu, binabati ka namin, God Liu, referring to Zhu Qingliu, sa wakas ay nakuha mo na si Old Bai. Masayang tumawa si Zhu Qingliu at sinabi, salamat. Sa ilang araw, iimbitahan ko kayong lahat na uminom ng wedding wine. Sige.
Siguradong pupunta kami. Pero maghanda ka ng regalo ha, hindi pwedeng walang dala. Siyempre. Bigla, isang mataas na tower ang lumitaw sa himpapawid. Lumitaw ang ilusyon ng Divine Domain Tower. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, dumating na si Master Meng Di. Hush hush hush, malaking bilang ng mga kasamahan ang lumipad sa himpapawid. Lahat sila ay mga babae, at bukod pa dito, bawat isa ay may pambihirang ganda, bawat isa ay napakaganda. Kahit sino ang kunin mo sa kanila, noong bata pa sila, lahat sila ay pambihirang ganda, hindi pa huli kay mo yun. Si Bai Yuan ay may masamang hangarin, tingnan mo, yan ang mga sweetheart ni Old Meng Di. Kung papayag si Old Meng, ikaw, bata ka, magkakaroon ka pa ng ilang 10 sinuang. Tumawa si Lin Moyo at sinabi, kung ganoon, makakakuha ba ako ng ilang 10 pang welcome gift? Kumibot ng 2 beses ang bibig ni Bai Yuan. Ang batang ito, napakaganid. Tumawa ng malakas si Lin Moyo at sinabi, Master, good luck. Bahagyang natigilan si Bai Yuan. Good luck saan? Sinabi ni Lin Moyo, magsikap po kayo para makakuha ako ng isang junior brother o junior sister. Umalis ka dyan. Galit na galit si Bai Yuan, muntik na siyang sampalin. Sinuri ni Lin Moyo ang welcome gift ni Zhu Qingliu para sa kanya. Isang divine level healing charm na may nakasil na healing technique na maaaring gamitin ng maraming beses bago maubos ang enerhiya. Magandang bagay. Sa puso ni Lin Moyo ay masaya siya. Ito talaga ay isang magandang bagay na makapagliligtas ng buhay. Kahit mawalan siya ng isang kamay o paa, basta't may divine level healing charm na ito, agad siyang makaka-recover sa orihinal niyang estado. Alam ni Lin Moyo kung gaano kahirap gumawa ng isang divine level healing charm. Kailangan ng isang divine level alchemist upang gumawa ng isang blank charm, pagkatapos ay kailangan ng isang divine level healer upang isil ang healing technique sa loob. Ang pagsil ng kanilang sariling healing technique sa loob ng charm ay magdudulot ng pinsala sa kanilang sarili. Karaniwan, hindi gagawin yan ng mga divine level healer. Ito ay dahil lamang sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, kaya't nagpapakahirap ang divine level healers. Isinasakripisyo ang kanilang sarili upang gumawa ng ganoong uri ng charm. Pagkatapos makuha ito, para na rin siyang may karagdagang ilang buhay. Naramdaman ni Lin Moyo ang divine level energy sa charm na ito. Kaya niya itong gamitin ng hindi bababa sa 10 beses. Hindi niya inasahan na si Zhu Qingliu, sa isang iglap lang, ay magbibigay ng ganoong kayamanan sa kanya. Mukhang talagang mabait at mapagbigay ang sinuang na ito. Ang ilusyon ng Divine Domain Tower sa langit ay kumikislap pa rin. Hindi pa dumarating si Meng Anwen. Naglakad si Lin Moyo sa tabi ni Ningyi at sinabi, Ningyi, ito para sa iyo. Walang silbi ang charm kay Lin Moyo. Kung umabot sa puntong kailangan niyang gamitin ang charm na ito, hindi na rin siya nito maililigtas. Sa kabilang banda, para kay Ningyi, ang charm ay makapagliligtas ng buhay. Tulalang tinanggap ni Ningyi ang charm. Pagkatapos suriin, gulat siyang napasigaw, Divine Level Healing Charm. Pagkatapos ay mabilis niyang ibinalik ang charm kay Lin Moyo. Hindi ko kailangan, itago mo na lang yan. Ibinalik naman ni Lin Moyo ito. Walang silbi sa akin ang charm na ito. Itago mo na lang. Sa ganitong paraan, mas mapapanatag ako. Makinig ka, ha? Oh. Tuwang-tuwang inilagay ni Ningyi ang charm. Nang makita ni Lin Moyo na itinago ni Ningyi ang charm, nakangiti siyang sinabi, magpatuloy na kayong mag-usap. Umalis siya, tumingala sa himpapawid. Malapit nang maganap ang isang malaking eksena sa langit. Nais din niyang makita kung paano haharapin iyon ni Master Meng, na palaging kalmado. Nang makitang hindi kayang harapin ni Bai Yuan kahit isang tao lang, referring to the situation with Zhu Qingliu, siguradong sasakit ang ulo ni Meng Anwen. Sa pag-iisip pa lang noon, nakaramdam na ng tuwa si Lin Moyo. Ngunit si Ningyi, nakatingin sa likod ni Lin Moyo, may malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Mahinang sinabi ni Moyon, hindi ko inasahan na ibibigay niya yan sa iyo. Ngunit nang umungol si Ningyi, natatakot siya na mapanganib ako. Mahinang sinabi ni Shuhan, mabait talaga sa iyo si Junior Brother Lin. Si Ningyi ay lumingon, syempre alam niya kung gaano kabuti si Lin Moyo sa kanya. Bumulong si Moyon sa tainga ni Ningyi, hindi mo na siya maaaring pabagalin pa. Tumango si Ningyi, naiintindihan ko. Alam kong wala akong naitutulong sa kanya, ngunit hindi ko rin siya maaaring pabagalin. Mula ngayon, magle-level up na lang ako ng mag-isa. Kahit mas mabagal at mas nakakapagod, hindi ko na siya maaaring pabagalin. Ang level nilang dalawa ay unti-unting lumalayo. Siya, Ningyi, ay alam niya na mas mabilis na magle-level up si Lin Moyo araw-araw. Hindi niya na maaari pang kumapit sa kanya at pasamahin siya sa pag-clear ng mga dungsyon tulad ng dati. Ito ay lalo lang magpapabagal sa level up speed ni Lin Moyo. Sabi ni Moyon, palakas ng palakas ang mga kalaban na kinakaharap niya ngayon. Kung hindi siya mabilis na mag-level up, baka sa hinaharap ay makaharap siya ng kalaban na hindi niya kayang labanan. Mahinang sinabi ni Shuhan, may sariling landas si Junior Brother Lin, hindi siya katulad natin. Mahinang sinabi ni Moyon, magkakaiba ang landas ng bawat isa. Mahigpit na kinuyom ni Ningyi ang kanyang kamao. May sarili rin akong landas? Dati sinabi ni Lolo, Ning Tairan, ang landas ko, kapag naabot ang limitasyon, napakalakas din. Magandang humiti si Shuhan at sinabi nga, ang ating Little Yi ay palagi ng napakalakas. Matapos manatili ang ilusyon ng Divine Domain Tower sa himpapawid ng ilang minuto, sa wakas ay nag-crystallize ito. Sa sandaling nag-crystallize ito, si Meng Anwen, na mukhang napaka-eleganting lalaki, ay lumitaw sa gitna ng himpapawid. Ang Divine Domain Tower ay nasa likod niya.
Si Meng Anwen, sa pagtayo lang doon, ay naglalabas na ng napakalakas na aura. Ang kanyang aura ay bumalot at pumigil sa lahat, napakalakas na nakakagulat. Lahat na nakatayo sa ibaba ay labis na natakot. Kahit na si Meng Anwen ay walang ginawang malaking ingay, ang pressure na dinala niya sa lahat ay hindi pa nila kailanman naranasan. God An. Ito nga si God An, ang lakas. Hindi nakakagulat na dual profession, dual divine level. Sa buong mundo, isa lang, hindi pa kailanman nangyari. Napakalakas, mas malakas kaysa sa anumang divine level na nakita na namin. Bakit ko pakiramdam na ang Divine Domain Tower ay naging suporta para kay God An? Nagkagulo na naman ang lahat. Takot sa lakas ni Meng Anwen, pati ang grupo ng Divine Level Powerhouses ay ganoon din katakot. Mahinang sinabi ni Ning Tairan, hindi ko inasahan na naunahan niya tayong maging high-level divine. Level 76. Nakakabilib talaga. Mahinang sinabi ni Sword God Feng Chang'an, ang sword energy sa kanyang katawan ay sumugod diretso sa langit. Siya, Feng Chang'an, ay puno ng fighting spirit, gusto niya talagang makipaglaban kay Old Meng Anwen, minsan. Umuwag si Bai Yuan. Ang makipaglaban sa kanya ay ang pinakakainip na bagay. Naglaho ang fighting will ni Feng Chang'an. Tama. Kahit ang mga kalaban ay hindi mo alam kung saan ang gagaling. Nakakainip. Pagkalitaw ni Meng Anwen, ang mga magagandang babae na kani-kanina lang lumipad ay agad na dumagsa na parang mga bubuyog sa pulot, pumalibot kay Meng Anwen. Ang mga tao sa ibaba ay handa na para sa kasiyahan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang mga magagandang babae ay naghiwa-hiwalay. Walang sinumang nanggulo kay Meng Anwen. Si Meng Anwen ay dumaan sa 1,000 bulaklak, maraming babae, walang dumikit na dahon sa kanya, at kalmadong bumaba na ikinagulat ng lahat. Walang sinumang nakakaalam kung paano ito ginawa ni Meng Anwen. Swebe at hindi pumayag. Bukod pa dyan, ang mga mata ng mga magagandang babae na iyon, habang nakatingin sa kanya, ay punong-puno ng paghanga. Ang pinakamahalaga ay, sa gitna ng mga magagandang babae na iyon, wala silang anumang puot sa isa't isa. Kahit na ang mga divine level powerhouse o generals ay may pribilehiyong magkaroon ng maraming asawa partner, hindi ito nangangahulugan na mag-iinggitan ang mga babae sa isa't isa. Nakita rin mo yun ang eksenang ito, at sa hindi malamang dahilan ay sinabi niya kay Ningyi, kung sa hinaharap ay magkaroon din ng maraming close female confidante si Lin Moyu, ano? Gagawin mo? Umiling si Ningyi at sinabi, siguro hindi. Hindi siya mahilig makipag-usap, walang babaeng magkakagusto sa kanya. Sa sandaling ito, lumapit si Shuhan at bumulong, paano kung meron? Pag-isipan mo ng mabuti. Si Ningyi ay napakasunod. Sinubukan niyang mag-isip ng kaunti. Kung ganoon, kailangan nating tingnan kung mabuti ang ugali ng kabila. Kung mabuti ang ugali, maaari tayong maging mabuting magkapatid na babae. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Hindi nila inasahan na ang ganoong sagot ay manggagaling sa bibig ni Ningyi. Nagpatuloy si Ningyi, pakiramdam ba ninyo ay napakakakaiba? Sabay na tumango ang dalawa. Sinabi ni Ningyi, sa totoo lang, wala namang problema. Ang isang taong tulad niya ay palaging magiging popular. Kung talagang ganoon, hindi ko siya maaaring angkinin ng mag-isa. Hindi siya magiging masaya. Bukod pa dito, ang lolo ko rin ay may ilang asawa. Ang unang lola, pangalawang lola, at pangatlong lola ay napakabuti sa akin. Pagkatapos matanggap ang huling sagot, sa hindi malamang dahilan ay pareho silang nakahinga ng maluwag. Ang mga mata ni Ningyi ay kumislap habang nakatingin sa dalawa. More ate, mo yun, ate Shuhan, baka naman kayo rin ay may gusto kay Lin Moyu. Wala. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Paanong mangyayari? Mas matanda pa ako sa kanya. Agad silang nanumpa at tumanggi. Ngunit lalo silang nagkakaganito, mas naramdaman ni Ningyi na tila sila ay nagtatago ng isang bagay. Hindi na nga asar si Ningyi. Bahagyang gumalaw ang kanyang malalaking bilog na mga mata. Kung gusto niyo rin si Lin Moyu, ayos lang. Sa halip, maaari tayong maging magkapatid na babae magpakailanman. Tiningnan nila si Ningyi nang hindi nagsasalita, hindi nila inamin o itinanggi. Pagkarating ni Meng Anwen, sa wakas ay dumating na ang oras para magbukas ang Divine Stone Dongshon. Isang sundalo ang lumipad palabas ng fortress. Siya ay isang divine level powerhouse din, kinatawan niya ang hukbo. Ang kanyang aura ay malungkot at mapanglaw na bumabalot sa lahat, parang may nakarinig ng trompeta ng digmaan. Ito ang aura ng isang sundalo. Tanging sa maraming taon ng pakikipaglaban sa battlefield maaaring mahasa ang ganoong uri ng aura. Nayanig dahil sa kanyang aura, ang espiritu ng lahat ay naging seryoso. Ganap na naglaho ang mapaglarong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bagaman alam ng maraming tao na ang divine level powerhouse ng hukbo ay sa totoo lang tao ni Bai Yuan, sa sandaling ito, hindi siya kinatawan ni Bai Yuan, kundi ang hukbo ng Divine Empire. Nagpunta siya sa gitna ng bulwagan at umalingaw ang kanyang boses. Ika-negatibo 48 na pagsira, clearance. Ngayon, magbubukas na ang Divine Stone Dongshon. Habang nagsasalita, kumuha siya ng isang special scroll at inihagis sa himpapawid. Sumabog ang scroll sa himpapawid at isang Dongshon vortex ang dahan-dahang lumitaw sa bituing-bituing langit. Bago yun, ito ay nakatago sa espasyo. Pagkatapos, sunod-sunod na nagliwanag ang mga formation sa palapag. Daan-daang mga imahe ang ipinakita sa himpapawid. Bawat imahe ay eksaktong magkapareho na nagpapakita ng sitwasyon sa loob ng dungsyon. Sa kasalukuyan, walang tao sa loob ng dungsyon, kaya't ang mga imahe ay eksaktong magkapareho. Sa itaas ng bawat imahe ay may numero.
Ang numero sa kasalukuyan ay 0. Sa sandaling may magsimulang mag-clear ng dungsyon, natural na magbabago ang numerong ito. Ang performance ng bawat tao sa dungsyon ay ipapakita sa harap ng lahat. Lahat ay gagawin sa isang patas at makatarungang kapaligiran. Imposible ang pandaraya. Walang sinumang makakadaraya sa ilalim ng mga mata ng napakaraming divine level powerhouse. Ang Divine Stone dungsyon ay hindi lamang para makuha ang huling reward, kundi isa ring pagkakataon upang ipakita ang sarili sa mundo. Ito ay isang mahiwagang dungsyon. Mula nang matuklasan at masimulan ang dungsyon na ito, palagi na itong ganoon. Ang dungsyon na ito ay mahiwaga dahil isa lang ang pinapayagang pumasok. Ang nilalaman at kahirapan ng hamon ay magbabago depende sa level at profesyon ng taong pumasok. Sa madaling salita, anuman ang level mo, 50 o 55, ang kahirapan na haharapin mo sa huli ay pareho lang. Naramdaman ni Lin Moyo na ang Divine Stone dungsyon ay hindi tulad ng isang tunay na dungsyon, kundi parang isang pagsubok na arena. Kapag nalampasan mo ang pagsubok, magkakaroon ka ng reward. Mahina ang performance, mahina ang reward. Maganda ang performance, maganda ang reward. Ang pinakamagandang reward ay kalahating piraso ng Talent Divine Stone. Sa sandaling tumugon siya, sa kanyang isipan, biglang napansin ni Lin Moyo na may mali. Kalahating piraso ng Talent Divine Stone, iyon na nga ba talaga ang pinakamagandang reward? Ang Divine Stone dungsyon ay nabuksan na ng 48 beses, isang beses bawat isa 0 taon, ibig sabihin ay 480 taon na. Sa nakalipas na 480 taon, daan-daang libo na ang pumasok sa dungsyon. Ang pinakamagandang reward na nakuha ay kalahating piraso ng Divine Stone. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang huling reward ng dungsyon ay kalahating piraso ng Divine Stone. Siguro wala pa talagang nakakakuha ng tunay na perpektong score. Mahinang nagtanong si Lin Moyo kay Meng Anwen na kararating lang, Master, ano po ang pinakamataas na score sa dungsyon na ito? Sinabi ni Meng Anwen, ang pinakamataas na score sa kasaysayan ay 75 puntos. Basta't makakuha ka ng 70 puntos pataas, makakakuha ka na ng kalahating piraso ng Divine Stone. Nagtanong si Lin Moyo, wala pa pong nakakakuha ng 100 puntos. Umiling si Meng Anwen, wala pa. Noong taon na iyon, pumasok kami ni Old Bai Yuan. Nakakuha lang kami ng 74 puntos. Ano? Nadududa ka ba na ang kalahating piraso ng Divine Stone ay hindi ang huling reward? Bahagyang humiti si Lin Moyo at sinabi, mukhang may duda rin po kayo, Master. Sinabi ni Meng Anwen, duda lang naman, hindi makumpirma. Gusto mong subukan? Seryosong nag-isip si Lin Moyo ng kaunti. Hayaan muna natin ang iba ang mauna. Kung sa huli magkaroon ng pagkakataon, susubukan ko rin. Nagdesisyon si Meng Anwen, hindi na siya nagsalita ng marami. Tutal, kapag nagbukas ang Divine Stone dungsyon, tatagal ito ng 1 buwan, kaya't hindi na kailangang magmadali. Pagkatapos ng pagpapakilala sa Divine Stone dungsyon, malapit na ring magsimula ang dungsyon clearing competition. Isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa Fourth Fortress. Nakalinya sila ng maayos, sabay-sabay ang kanilang mga hakbang, at may malakas na momentum. Sa isang tingin lang, alam ng lahat na ito ay isang grupo mula sa hukbo. Tanging ang hukbo lang ang maaaring magkaroon ng ganoon kaseryoso at disiplinadong grupo. Sa Divine Stone dungsyon, bukod sa mga napiling nominated mula sa iba't ibang puwersa at great families, mayroon ding mga professionist mula sa hukbo. Ang hukbo, bilang may-ari ng Divine Stone dungsyon, ay natural na may karapatan sa napakalaking bilang ng kuota. Sa pagkakataong ito, daan-daang tao mula sa hukbo ang ipinadala upang sumali. Tuwing may lilitaw na professionist ng hukbo, biglang lumipad palabas ng Fourth Fortress ang 4 pang tao. Si Yehao ang nangunguna sa paglipad. Sumusunod sa kanya ay si Wang Lin, Wei Chang, at Xia Shais. Bakit sila nandito? Ayon pala si Yehao. Narinig ko na si Yehao ay nagtatago sa Ninth Fortress na may balak na kontrolin ang Demon Slaying Tower. Mukhang totoo ang chismis na ito. Hindi ko alam kung nagtagumpay siya. Malamang hindi nagtagumpay. Kung hindi, matagal na niya itong ipinagyayabang. Hindi mo ba alam kung gaano kabangis ang pag-aagawan ni God and Meng Anwen sa Divine Domain Tower laban sa mga taong ito noon? Sa sandaling ito, bahagyang napakunot ang noo ni Meng Anwen. Bakit nandito ang mga lalaking ito? Hindi kilala ni Lin Moyo sila, ngunit alam niya na lahat sila ay Divine Level Powerhouse. Bukod pa dito, napakalakas din ang nangunguna sa kanila. Mayroon po ba silang grudge sa atin? Tanong ni Lin Moyo. Umiling si Meng Anwen, hindi naman may tuturing na grudge. Hindi lang kami masyadong magkasundo. Huwag mo silang pansinin. Kung gusto nilang pumunta, hayaan mo. Nagtanong si Lin Moyo, sino po sila? Ang nangungunang iyon ay si Yehao, level 75 Divine Level Mage. Tungkol sa seniority, mas mataas siya ng isang rank kaysa sa akin at kay Old Bai Yuan. Ang 3 tao sa likod ay si Xia Shais, level 72 Divine Level Mage, Wei Chang, level 72 Divine Level Warrior, at Wang Lin, level 72 Divine Level Knight. Naalala ni Lin Moyo ang 4 na taong ito. Kung hindi lang sila magkasundo, ayos lang. Kung mayroon silang sama ng loob, ang 4 na ito ay magiging kalaban din niya. Ang 4 na sina Yehao ay lumapag sa guest area. Ang matatalas na tingin ni Yehao ay bumaling sa lahat, at sa huli ay napunta kay Lin Moyo. Ito marahil si General Lin, tama ba? Talagang karapat-dapat na susunod na henerasyon. Si Lin Moyo ay hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Senior Yehao, labis niyo akong pinupuri. Malayo pa po ako.
Tumawa ng malakas si Ihaw at sinabi, "Binatang, huwag ka nang masyadong magpakumbaba. Sa inyo ang kinabukasan." Pagkatapos, napunta ang tingin ni Ihaw sa tatlong babae, si Ningyi, Muyon at Shuhan. Tumawa siya at sinabi, "Tairan, Ning Tairan, Singhai, Mok Singhai, Shu, Medicine God Shu, itong tatlong binibini ay mga apo ninyo, ano?" Sinabi ni Ning Tairan, "Tama po." "Senior Ye, mayroon po ba kayong payo?" Siya, Ning Tairan, ay kabilang sa grupo ni Bai Yuan. Hindi siya masyadong friendly kay Ihaw, ngunit hindi rin sila nag-aaway. Sinabi ni Ihaw, "Mayroon akong isang napakatalinong apo, napakarami niyang talento, mula pagkapanganak ay napakatalentado. Napakaangkop niya sa iyong apo. Baka gusto nating mag-areglo ng kasal, Senior Ye." Biglang pinutol ni Lin Moyo ang sinasabi ni Ihaw. Tumingin si Ihaw. "General Lin, mayroon po ba kayong gustong sabihin?" Walang pakialam na sinabi ni Lin Moyo, "Nasaan po ang apo ni Senior Ye? Maaari po ba siyang tawagin dito?" Umuwal si Ihaw, "Interesado po ba kayong makilala ang apo ko?" "General Lin, ang apo ko po ay talaga namang napakahusay." Sa mga mata ni Lin Moyo ay may bahid ng ngiti, "Hindi po ako interesado. Kaya ko siyang ipadala sa kabilang buhay, para maputol ang pagnanais ninyo." Ang mga salita ni Lin Moyo ay normal lang, ngunit punong-puno ng killer intent. Agad na naging tahimik ang guest area. Maraming pares ng mata ang nakatuon kay Lin Moyo. Alam na alam nila kung bakit ganoon nagsalita si Lin Moyo. Ang tungkol sa pagitan ng apo ni Ning Tairan, Ningyi, at ni Lin Moyo ay hindi naman sikreto. Sa pagsasalita ni Ihaw ng ganoon, hindi niya iginalang si Lin Moyo. Sa madaling salita, sinasampal niya sa mukha si Meng Anwen at Bai Yuan. Malinaw na napakabangis ng reaksyon ni Lin Moyo. Sa kanyang mga salita ay lumitaw ang killer intent. Niliitan ni Ihaw ang kanyang mga mata. "General Lin, ano po ang ibig sabihin ng sinabi ninyo?" Mahinang sinabi ni Lin Moyo. "Ang ibig sabihin ay literal. Kung ganoon, magbabago ako ng paraan ng pagsasalita. Sino ang apo mo? Lumabas ka dito, papatayin kita." Mas direkta ngayon. "General Lin, medyo dominante ka na," patuloy na malamig na tumawa si Ihaw. "Sa ganitong paraan, magiging mapanganib ka." Sa likod niya, ang tatlong sinawang Lin, Wei Chang, at Xie Shais ay nakatitig kay Lin Moyo nang hindi maganda ang tingin. Hindi natakot si Lin Moyo. Bukod pa dito, kasama niya ang kanyang grupo, Bai Yuan, Meng Anwen. Hindi natakot si Lin Moyo, lalo na't kasama niya ang kanyang grupo, Bai Yuan at Meng Anwen. Kahit mag-isa lang siya, kung handa siyang magbayad ng malaking halaga, hindi niya kailangang katakutan sila. Nag-isi rin si Lin Moyo, hindi pinansin si Ihaw, at sinabi kay Meng Anwen, "Master, pakisuyo po, imbestigahan niyo kung sino ang apo niya." Bahagyang tumawa si Meng Anwen, "Sige. Hindi ito mahirap. Kahit gaano pa siya itago, kaya ko siyang mahanap." Biglang nagbago ang mukha ni Ihaw. Hindi niya inasahan na ganoon kaseryoso si Lin Moyo. Akala niya, nangaasar lang siya kina Bai Yuan at Meng Anwen, at nagbibiro lang kay Lin Moyo. Sa kanyang paningin, gaano man kalakas si Lin Moyo, isa pa rin siyang junior. Bagaman sikat na ang junior na ito, at nakakuha pa ng 3-star general rank, nagdududa pa rin si Ihaw kung gaano kalaki talaga ang kanyang fighting power. Hindi niya masyadong siniseryoso si Lin Moyo, ngunit ang kasalukuyang kilos ni Lin Moyo ay nakakainis. Pakiramdam niya, kapag sinimulan mo na, kailangan mo itong tapusin. Kumislap ang matatalas na tingin sa mga mata ni Ihaw, malamig siyang nakatitig kay Lin Moyo. Totoo, mayroon siyang isang apo, ngunit hindi niya masyadong alam ang tungkol dito. Ang kanyang apo ay isang henyo rin, ngunit malayo sa kakayahan ni Lin Moyo. Kung talagang magkaroon ng away si Lin Moyo sa kanyang apo, magiging napakakomplikado. Kumislap ang killer intent sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, nagkaroon siya ng pagnanais na patayin si Lin Moyo. Nahuli ni Lin Moyo ang kanyang killer intent. Lihim siyang nagngisi. Maraming gustong pumatay sa kanya. Maging ang mga Demon Lords ng Abyss o ang Dragon Kings ng Dragon Race, lahat sila gusto siyang patayin. Kahit ang Demon Emperor sa Abyss at ang Dragon Emperor sa Dragon Race ay ayaw siyang mabuhay. Ngunit buhay na buhay pa rin siya. Naging seryoso ang hangin. Hindi alam ni Ihaw na nahawakan niya ang isa sa mga balag kayo ni Lin Moyo, kaya't ganoon kalaki ang reaksyon ni Lin Moyo. Bang! Malakas na energy shockwave. Tumalo ng dungsyon mula sa nakatagong espasyo. Ganap nang nabuo ang Divine Stone Dungsyon, handa na para pasukan anumang oras. Ang paggalaw ng Divine Stone Dungsyon ay nagputol din sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Pilit na umiti si Ihaw. "Nagbibiro lang ako, General Lin, huwag niyo akong sisihin." Tiningnan siya ni Lin Moyo, hindi nagsalita. Makapal ang mukha ni Ihaw, parang walang nangyari. Box na ang Divine Stone Dungsyon. Panoorin natin ang performance ng mga batang henyo. Mahinang sinabi ni Meng Anwen kay Lin Moyo, "Hayaan mo na." Umuwag si Lin Moyo. "Alam ko." Siyempre alam ni Lin Moyo na hindi niya maaaring seryosong labanan si Ihaw. Ang dalawang panig ay kumakatawan sa kani-kanilang puwersa. Kung magkaroon ng totoong alitan, hindi ito magiging maganda para sa Divine Empire. Bukod pa dito, balak pa ni Meng Anwen na maglatag ng formation sa iba't ibang lugar sa buong bansa, at ang ilang mga lugar ay may kinalaman sa mga puwersang konektado kay Ihaw. Kung magulo ang sitwasyon at hindi maayos, wala rin itong pakinabang. Ang dahilan kung bakit nagpakita si Lin Moyo ng ganoong klase ay upang babalaan ang kabilang panig at ipaalam sa kanila na hindi siya madaling biktimahin. Ngayon na nakamit na ang layunin, hindi na ipagpapatuloy ni Lin Moyo.
Ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig ay natapos sa pag-atras ni Ihao. Mukhang nakalamang ang panig ni Lin Moyu. Bagaman nagbigay si Ihao ng paraan para umatras, syempre hindi maganda ang kanyang mukha. Kahit paano, sa wakas ay lumuwag ang hangin. Opisyal nang nagsimula ang Divine Stone Grand Assembly. Sa ibabaw ng dungsyon, ganap nang ipinapakita ng formation ang buong screen. Bawat batch ng 100 tao ang pumapasok sa dungsyon. Bawat tao ay sunod-sunod na lumilitaw sa screen. Lahat ng kanilang dinadaanan sa dungsyon, iba't ibang desisyon na kanilang ginagawa kapag nakaharap sa problema ay ipapakita sa screen. Ang score sa screen ay magbabago rin habang sila ay sumusulong. Kung mas mataas ang score, mas maganda ang kanilang performance. Ang unang grupo ng mga professionist ay sunod-sunod na inilipat sa dungsyon at nagsimula ang kanilang dungsyon journey. Ang divine level powerhouse ng hukbo na nagsumon sa dungsyon kanina ay nakatayo ngayon sa harap ng dungsyon at nagsimulang magpaliwanag. Bawat pagpasa sa isang floor ng dungsyon ay magbibigay ng 0 puntos. Kung makakapasa sa ika-9 na floor, makakakuha ng kalahating piraso ng Talent Divine Stone. Tungkol sa ika-10 floor, hanggang ngayon wala pa ring nakakapasa. Umaasa akong mayroong makakapasa sa ika-10 floor ngayong taon. Sa totoo lang, alam na ng mga great families ang impormasyon tungkol sa Divine Stone Dungsyon. Kahit hindi siya magpaliwanag, alam na ng lahat. Tinignan ni Lin Moyu ang unang floor sa screen. Ang mga taong pumasok sa dungsyon ay may iba't ibang level at profession, ngunit ang unang hamon ay halos pareho. Sa harap ng lahat ay isang mataas na bundok, mga 20 tandang bawas 30 metro ang taas. Parang mga ulap na dumating at bumalot. Pagkatapos, malaking bilang ng mga itim na tuldok ang lumipad palabas mula sa bundok, humihiyaw sa mga professionist. Ang bilis ng mga itim na tuldok ay nagbabago, may mabilis at may mabagal, depende sa level at profession ng mga professionist sa dungsyon. Kahit lahat sila ay level 50, ang mga itim na tuldok na haharapin ng mga mage system professionist ay mas mabagal kaysa sa ibang professionist. Napakatarungan. Sa isang sulyap lang, alam ni Lin Moyu kung ano ang pagsubok sa unang floor. Ang unang floor ay sumusubok sa reaksyon. Ang pag-iwas sa mga itim na tuldok na ito ang susi sa pagsubok. Sa tingin ay maraming itim na tuldok, ngunit lahat sila ay nag-iiwan ng sapat na espasyo. Ano man ang professionist, basta't hindi siya masyadong mahina, madali niyang malalampasan ang unang pagsubok. Walang takot sa mukha ng lahat. Malinaw na alam na nila ang eksaktong nilalaman ng pagsubok. Sa harap ng sunod-sunod na lumilipad na mga itim na tuldok, hindi lang sila hindi umatras, kundi tumakbo pa sila patungo sa mga itim na tuldok na iyon. Lahat sila ay nagpakita ng kanilang maliliksing galaw, gumagalaw sa pagitan ng mga itim na tuldok. Nanonood lang si Lin Moyu ng kaunti at nawalan na ng interes. Hindi naman mahirap ang unang floor na ito. Talaga, pagkatapos lang ng 1 minuto, matagumpay na nakapasa ang lahat sa unang floor. Sabay-sabay na nagbago ang numero sa bawat screen mula 0 puntos tungo sa 0 puntos. Hindi nagtagal, nagsimula na ang ikalawang floor. Ang pagsubok sa ikalawang floor ay nagbago mula reaksyon tungo sa lakas. Sa harap ng bawat isa ay isang malaking bato. Ano man ang paraan, basta't masira ang malaking bato, makakapasa na sa floor. Kung mas mataas ang level ng professionist, mas malaki ang bato na haharapin nila. Gayon din, mas matigas ang bato. Hindi rin nahirapan ang lahat ng professionist sa floor na ito. Walang sinumang mahina ang pinipiling sumali sa Divine Stone Dungsyon. Sa ilalim ng mga mata ng libu-libong tao, kung hindi ka man lang makakapasa sa ikalawang floor, hindi lang ikaw ang mapapahiya, kundi maging ang iyong pamilya. Ang unang floor ay reaksyon, ang ikalawang floor ay lakas. Ano naman ang ikalawang floor? Ayon sa hula ni Lin Moyu, sunod-sunod na nakapasa ang lahat sa pagsubok sa ikalawang floor, halos walang pagkakaiba sa score. Para sa kanila, hindi talaga mahirap ang ikalawang floor. Lahat ng score ay umabot sa 20 puntos. Nang magsimula ang ikatlong floor, isang higanting puting tigre ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang malakas na hangin na bumabalot sa katawan ng puting tigre ay malinaw na nagpapakita ng kanyang attribute. Ang puting tigre ay may wind attribute. Ang mga puting tigre na haharapin ng lahat ay pareho ang level sa kanila, napakatimbang pa rin. Pagkalitaw ng puting tigre, agad na nagsimula ang malaking labanan. Ang puting tigre na may wind attribute ay may kamangha-manghang bilis. Bukod pa dito, hindi rin mahina ang kanyang lakas. Nagdulot ito ng malaking problema sa bawat isa sa dungsyon. Bahagyang napatindig ang noo ni Lin Moyu. Ang unang floor ay reaksyon na siyang bilis. Ang ikalawang floor ay lakas. Ang ikatlong floor ay diretsong labanan. Ang puting tigre ay may bilis at lakas na angkop sa unang 2 floors. Ang unang 2 floors ay passive tests, ngunit ang floor na ito ay naging active test. Mahinang sinabi ni Meng Anwen, kapag nagsimula ang floor na ito, mayroong maaalis. Medyo nagulat si Lin Moyu. Ang puting tigre na ito ay mukhang napakalakas, ngunit sa totoo lang, kung ikukumpara sa karaniwang elite monsters. Mas mahina pa ito kaysa sa karaniwang monster sa Hell Difficulty Dungsyon. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi kayang talunin ng isang tao ang ganoon kahinang monster. Napaka-normal niyan. Ang boses ni Bai Yuan ay umalinggangwang mula sa tabi. Si Bai Yuan at Zhu Qingliu ay lumapit, magkatabi sila hanggang sa tabi ni Lin Moyu. Mahinang sinabi ni Bai Yuan, hindi lahat ng professionist ay may parehong fighting ability na tulad mo. Karamihan sa mga professionist, bago nila maintindihan ang kanilang sarili, ang kanilang tunay na fighting ability ay hindi kasing lakas ng maliliit na monsters sa Hell Difficulty Dungsyon. Bakit kailangan nating mga tao na bumuo ng mga team?
Ito ay dahil hindi malakas ang lahi ng tao. Sa loob ng isang hindi malakas na lahi, kailangan nilang pumili ng isang malakas na individual. Hindi ba't napakalaking kontradiksyon iyan? Nag-isip si Lin Moyo tungkol sa sinabi ni Bai Yuan. Sa loob ng isang hindi malakas na lahi, pumili ng isang malakas na individual. Mukhang kontradiksyon ang mga salitang ito, ngunit napaka-kontekstual sa teorya ni Antas. Mas mabuti pa ang isang divine level kaysa sa 100 level 89. Anumang lahi ay nangangailangan ng tunay na malalakas na individual sa pamumuno. Tulad ng Divine Stone Dongsion na ito, pumipili rin ito ng malalakas na individual. Naiintindihan ni Lin Moyo ang layunin ng Divine Stone Dongsion. Ito ay upang pumili ng mga individual na tunay na malakas at may potensyal. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, kung makakuha po ng 70 puntos pataas sa Divine Stone Dongsion, maaari po bang maging divine level? Malakas na tumawa si Bai Yuan, hindi ganoon kasimple. Ang 70 puntos pataas ay patunay lang na may potential ka para maging divine level, at hindi rin iyan 100%. Gayunpaman, kung makakuha ka ng mataas na score sa Divine Stone Dongsion, mas mataas ang posibilidad na maging divine level. Kung hindi ka man lang makakuha ng 70 puntos, imposible talagang maging divine. Sinabi ni Meng Anwen, 480 taon na mula nang matuklasan ang Divine Stone Dongsion. Mahigit sa 1,000,000 ang kabuang bilang ng mga taong pumasok sa Dongsion. 5 lamang ang nakakuha ng higit sa 70 puntos. Karaniwan, bawat pagbubukas ng Dongsion ay may mga 1-0 tao. Gayunpaman, sa halos 500 katao na iyon, sa huli, mahigit 50 lang ang nakarating sa divine level. Nakinig si Lin Moyo sa mga numero ni Meng Anwen. Bahagya siyang napabuntong hininga. Talagang hindi madali ang maging divine level. Bahagyang umiti si Zhu Qingliu sa tabi ni Bai Yuan. Para sa iba, napakahirap, ngunit para kay Little Yu, Lin Moyo, siguradong hindi mahirap. Sinabi na ni Bai Yuan sa akin ang tungkol kay Little Yu. Siguradong magiging divine level si Little Yu. Nagniningning ang ngiti ni Zhu Qingliu. Kung mayroon kang anumang problema, puntahan mo lang ang sinuang mo. Kung kaya kong tulungan, siguradong tutulungan kita. Salamat po, sinuang. Umiti si Lin Moyo at sumagot. Ganoon kabuti ang sinuang na ito, hindi mo mahahanap kahit magpakailaw ka pa ng parol. Sa loob ng Divine Stone Dongsion, nagbago na naman ang screen. Sa 100 tao, siyam ang matagumpay na nakatalo sa White Teacher at nakapasa sa floor. Nang bumagsak ang mga sinag ng liwanag mula sa langit patungo sa mga nakapasa, ganap na na-restore ang kanilang mga katawan. Anuman ang cooldown ng kanilang skills, stamina, o mental energy consumption, lahat ay naibalik sa orihinal na estado. Nakakuha rin sila ng 30 puntos. May ilan din na naalis sa laro. Tulad ng sinabi ni Meng Anwen, lumitaw sila sa labas ng Dongsion sa napakahirap na kalagayan. Napakagandang tingnan ang kanilang mga mukha. Yese, 3 floor pa lang, na-eliminate na agad. Nakakahiya naman. Ang mga taong ito ay walang mukhang maiharap doon, kaya't mabilis silang umalis sa bulwagan. Sinabi ni Meng Anwen, ang mga taong ito ay mga walang silbing mataas ang level, walang anumang practical combat ability. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, hindi kinakatawan ng level ang lakas. Ang lahi ng tao ay nangangailangan ng malalakas na mandirigma, hindi mga mahihinang high level sa Dongsion. Ang ika-4 na floor ay nagsimula. Ito pa rin ang Wind Teacher, ngunit tumaas na ang level nito, mas mataas pa kaysa sa anumang level 50 professionist. Ang mga level 50 professionist ay harapin ang isang level 53 Wind Teacher. Pamilyar ang eksenang ito kay Lin Moyo. Mula noon hanggang ngayon, ang mga kalaban na hinaharap niya ay mas mataas sa kanya ng ilang 10 level. Mas mataas lang ito ng 3 level. Wala siyang naramdaman. Ngunit para sa ibang professionist, ito ay isang malaking hamon. Sa isang iglap, sunod-sunod na nangyari ang mga eksena sa loob ng Dongsion. Mayroong hinahabol at pilit na lumalaban sa Wind Teacher, nasa napakahirap na sitwasyon. Mayroong nagsusumikap na lumaban sa Wind Teacher. Bagaman medyo nahihirapan, nagpakita naman sila ng pambihirang fighting power. Mayroong kalmadong lumalaban, nakaharap ang isang Wind Teacher na 3 level na mas mataas na walang anumang pressure. Nagsimulang lumabas ang pagkakaiba sa fighting power. Nakita ni Lin Moyo na may ilang tao na napakagaan lang makipaglaban sa Wind Teacher, walang kahirapan. Malinaw na napakalakas ng kanilang fighting power at may sapat na enerhiya rin upang makapagpatuloy. Ang mga nahihirapan na ngayon ay wala ng kakayahang magpatuloy. Kung hindi sila ma-eliminate sa floor na ito, siguradong ma-eliminate sila sa susunod na floor. Sa tingin, hindi bababa sa kalahati ng mga professionist ang ma-eliminate pagkatapos ng floor na ito. Hindi madaling makuha ang kalahating piraso ng Divine Stone sa Divine Stone Dongsion. Sa grandstand sa labas ng guest area, mahigit sa 1,000 tao ang nakaturo sa performance ng mga tao sa Dongsion. Malapit na rin silang pumasok sa Dongsion. Sa kasalukuyan, pinapanood nila ang pagsubok ng iba, para na rin silang nag-ipon ng experience para sa kanilang sarili. May mga nakakakita na nakapasa ang kanilang mga kapatid o kapamilya sa pagsubok, maganda ang performance, nakakaramdam sila ng pagmamalaki. Kung makikita naman nila na mahina ang performance ng kanilang mga kapatid o kapamilya, labis silang mapapahiya. Napakahina-hina. Kung ako iyan, siguradong hindi ganoon. Bakit ganoon siya kahina lumaban? Hindi pa ba siya nakakatalo ng monster dati? Hindi ba't monster lang naman iyan? Hindi nga boss iyan. Anong mahirap doon? Kaya ko ngang makipaglaban sa boss para ipakita sa iyo.
Sa grandstand, labis ang ingay. Lahat ay nagkakagulo sa pagpapahayag ng kanilang mga pananaw. Sa itaas ng grandstand, isang grupo ng mga matatandang lalaki ang nakaupo ng magkakasama. Nakinig sila habang nakatingin sa mga kabataan sa ibaba, nararamdaman ang masiglang kapaligiran na kani-kanina lang. Karamihan sa kanila ay dating sumali sa Divine Stone Dungeon. Sa isang sulok ng grandstand ay mayroong isang pares ng mga mata. Ang mga matang iyon ay nakatitig kay Linmoyo mula sa malayo. Ang mga matang iyon ay kay Shui Zizi. Sa kanyang mga mata ay nakatago ang pagkamuhi. Napakahusay na nakatago ang pagkamuhi na ito. Sa kasalukuyan, alam na niya ang pagkatao ni Linmoyo, alam niya na hindi siya makakapaghiganti. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niyang maghintay ng pagkakataon. Marahil dahil doon, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Shuhan. Mayroon ding isang pares ng mga mata na kay Dan Feiying. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, masaya siyang sinabi, buti na lang at hindi ko siya ginalaw. Ang babae ng isang general, kahit maisyam pa akong ulo, hindi iyon sapat para putulin niya. Siguradong walang chemistry si mismo yun sa akin, ang Young Master na ito. Magkaiba ang kanilang mga pananaw, magkaiba ang kanilang ugali, syempre, iba rin ang landas na susundin nila, at magkakaiba rin ang kanilang kapalaran. Nagpapatuloy ang pagsubok sa dungsyon. Tumindi na naman ang kahirapan sa ikalimang floor. Ang level ng Wentiger ay hindi na tumaas pa, kundi bumaba pa at naging kapareho ng level ng Professionist. Ngunit sa tabi nito, lumitaw ang pangalawang matapang na tigre. Isang Fire Tiger na ang buong katawan ay naglalabas ng nagniningas na apoy. Ang bilis ng Fire Tiger ay hindi kasing bilis ng Wentiger, ngunit mas malakas ang kanyang atake, mas matindi ang kanyang opensiba. Ganap na magkaiba ang attribute ng dalawang tigre, ngunit nagtutulungan sila na nagpapapaiyak sa mga professionist at napapatawag sa kanilang magulang. Patuloy na lumalabas ang mga hirap na eksena sa screen na ikinatuwa naman ng lahat sa labas. Ngunit hindi nila naisip na malapit na rin silang pumasok sa dungsyon at haharapin ang parehong sitwasyon. Sa oras na iyon, pagtatawanan din sila ng mga nasa labas. Sinabi ni Meng Anwen, ang ikalimang floor ay Fire Tiger, ang ika-6 na floor ay Water Tiger, ang ika-7 floor ay Lightning Tiger. Ang 4 na Wind, Fire, Water, at Lightning Tigers ay magsasama-sama at magiging boss. Iyon ang ika-8 floor. Nagtanong si Linmoyo, paano naman ang ika-9 na floor? Mahinang sinabi ni Meng Anwen, ang ika-9 na floor ay tinatawag ding Endless Trial. Ang 4 na Wind, Fire, Water, Lightning Tigers ay patuloy na lalabas. Palaki ng palaki ang bilang. Sa bawat minutong makakaya mong tumagal, makakakuha ka ng 1 puntos. Nagkalkula si Linmoyo ng kaunti. Noong taong iyon, nakakuha si Meng Anwen ng 74 puntos. Sa madaling salita, nakayanan niya ng hindi bababa sa 14 na minuto. Hindi niya alam kung gaano karaming monsters ang lumabas sa 14 na minutong iyon. Hindi madaling makayanan. Ang uri ng fighting power na ito ay napakalakas. Ngunit para sa kanya, Linmoyo, mukhang walang kahirapan. Hindi lang niya kayang tumagal, kundi kaya pa niyang gumanti. Tulad ng sinabi ni Meng Anwen, palaki ng palaki ang kahirapan ng dungsyon, at patuloy na may naaalis. Pagdating sa ika-7 floor, ang 4 na Wind, Fire, Water, Lightning Tigers ay sabay-sabay na lumitaw. Sa grupong ito ng 100 tao, 5 na lang ang natira sa dungsyon. 75% ay naalis na. Habang tinitingnan ang 5 taong ito, nasa peligro rin sila. Sa ilalim ng atake ng 4 na elementong tigre, ang tanging natitira sa kanila ay depensa. Bahagyang naramdaman ni Bai Yuan ang pagkamataas, sinabi niya, napakahinahina ng mga taong ito, malayo sa amin noon. Sinabi ni Meng Anwen, normal lang naman. Walang posibilidad na magkaroon ng maraming ganoong uri ng henyo. Bukod pa dyan, may Little Yu tayo ngayon. Ang mga henyo ng henerasyong ito ay tanging makukubli lang. Malakas na tumawa si Bai Yuan, natural lang yan. Hindi problema kay Little Yu ang mapangibabawan ang isang henerasyon. Buti na lang at maaga akong ipinanganak. Kung hindi, huwag ka nang mangarap na maging mayabang. Sa sinabi niya iyon, napatawa si Zhu Qingliu. Ikaw, makapal talaga ang mukha mo. Malakas na tumawa si Bai Yuan, makapal man o hindi ang mukha, depende pa yan sa
Hindi makapal ang mukha ni Old Xu kung ikukumpara sa may pahiwatig sa kanyang mga salita. Hindi na siya pinansin ni Meng Anwen. Hindi mapakali siya. Nang maalis ang huling tao, natapos na ang pagsubok para sa taong ito. Walang sinumang nakarating sa ikasyam na floor at nakakuha ng kalahating piraso ng Talent Divine Stone. Ang pinakamagandang record ay ikapitong floor. Ang huling score na nakuha ay 60 puntos lamang. Ang pangalawang grupo, 100 katao, ay lumabas sa pila. Ang Divine Level Powerhouse ng hukbo na nagpakilala ng Dongshon ay sumigaw, at agad-agad, 100 katao na matagal. Nang handa ay lumabas sa pila, mabilis na pumasok sa Dongshon. Nagsimula na naman ang isang bagong pagsubok. Minsan nang napanood ni Lin Moyo, kaya wala na siyang interes. Lumapit siya kay Ningyi at nagtanong, sigurado ka ba? Tumawa si Ningyi, walang problema. Naka-special training na ako sa Secret Realm ng pamilya para i-target ang Divine Stone Dongshon. Sigurado ako nang hindi bababa sa 70% na makakapasa sa ikasyam na floor. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, mag-ingat ka. Hindi mo kailangang pilitin. Kahit hindi mo makuha ang Talent Divine Stone, ayos lang. Pag-iisipan ko ng paraan. Umiti si Ningyi ng matamis at kaaya-aya, alam ko. Huwag kang mag-alala. Hindi masyadong mapanganib ang Dongshon na ito. Napaka-safe ng Divine Stone Dongshon. Wala pang nangyaring masama sa loob ng ilang daang taon. Alam din ni Lin Moyo ang puntong iyon, kaya't hindi na siya nagtagal pa. Nakita ni na Moyon at Shuhan ang matamis na ngiti ni Ningyi at medyo nainggit. Hindi na rin nagtanong si Lin Moyo sa kanilang dalawa. Ang bawat labanan sa Dongshon, kung saan 100 katao ang sumasali, ay patuloy na nangyayari. Kakaunti ang tunay na nakakapasa sa ikasyam na floor. Minsan-minsan ay mayroong nakakapasok sa ikasyam na floor, ngunit hindi tumatagal ng 5 minuto, na-eliminate na sila. Ang kanilang huling score ay 85 puntos, 5 na lang ang kulang para umabot sa 70 puntos. Nasaksihan din ni Lin Moyo ang pagtaas ng bilis ng 4 na tigre sa huling floor. Halos bawat 2 o 3 segundo, lumilitaw ang isa pang tigre. Ang mga swerteng nakapasok sa huling floor na ito ay hinahabol ng mga tigre hanggang sa wala na silang takas. Sa huli, napapalibutan sila at kailangan nilang tanggapin ang kapalaran na ma-eliminate. Gayunpaman, napakalakas na niya. May isa pang grupo ng mga bagong tao ang pumasok sa Dongshon. Itinuro ni Meng Anwen ang isang imahe doon. Pamilyar ba ang taong ito? Sa imahe na itinuro ni Meng Anwen, isang lalaki ang maihawak ng matalim na espada. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng matalas na aura, parang talim ng espada. Malinaw na umabot na siya sa napakataas na antas sa pag-unawa sa kanyang profesyon, maaari ngang sabihin na umabot na siya sa antas ng tao at espada ay isa. 2 beses tumingin si Lin Moyo. Sa totoo lang, pamilyar nga siya. Ang aura niya ay medyo kahawig kay Senior Feng Chang'an. Tumawa si Meng Anwen at sinabi, siya si Feng Xuan. Siya ang pinakabatang henyo sa henerasyong ito ng pamilya Feng, at siya rin ang nakatatandang kapatid ng kaibigan mo sa paaralan, Shuhan. Si Old Bai, Bai Yuan, at ako ay matagal na namin siyang napapansin. Kung may sinumang makakapagtagumpay sa pagiging divine level powerhouse sa henerasyong ito ng pamilya Feng, siya ang may pinakamalaking pagkakataon. Umuwal si Lin Moyo. Ang aura ni Feng Xuan ay ganap na kakaiba kumpara sa ibang professionist, napakaiba. Dati, nang nakatayo siya sa gitna ng grupo ng mga professionist, napaka-outstanding na niya. Ngayon, nang pumasok siya sa Dongshon, lalo pang naging malinaw ang kanyang talento, lalo siyang naging pambihira. Medyo may expectation din si Lin Moyo dito. Marahil si Feng Xuan ang may pagkakataong maging unang makarating sa dulo sa Divine Stone Dongshon Assembly na ito. Nagsimula ang hamon. Ang una at ikalawang floor ay hindi nagbigay ng kahirapan sa lahat ng professionist. Madali lang nakapasa si Feng Xuan. Nang lumitaw ang Wintiger sa ikatlong floor, hinugot ni Feng Xuan ang kanyang espada. Isang sinag ng liwanag na mahigit 1 metro ang haba ang nagpaliwanag sa Dongshon. Nang maglaho ang liwanag, naisuksok na ni Feng Xuan ang espada sa kanyang kaluban. Ang ulo ng Wintiger ay nahulog sa lupa, agad itong napatay. Ang galing na espada. Bahagyang napabuntong hininga si Lin Moyo. Ang espadang ito ay pinagsama-sama ang kanyang lakas at skills, umabot sa napakataas na antas.
Tumango si Meng Anwen at sinabi, muling naglabas ng henyo ang pamilya Feng. Sa level 62 pa lang, umabot na sa rurok ng sword techniques. Napakaganda. Medyo malakas ang boses ni Meng Anwen, parang sinadya niyang marinig ng sword god Feng Chang'an. Hindi lang si Meng Anwen ang nagsalita ng ganoon, patuloy din ang ibang tao sa pagpupuri. Nang marinig ni Feng Chang'an, malawak siyang umiti, labis siyang natuwa. Makikita na labis din siyang nasiyahan sa performance ni Feng Xuan. Sa gitna ng kasiyahan, hindi sinasadyang napatingin si Feng Chang'an kay Lin Moyu. Kung hindi niya nakilala si Lin Moyu, marahil kaya ni Feng Xuan na mamuno sa isang henerasyon. Sayang lang. Alam ni Feng Chang'an kung gaano kalakas si Lin Moyu. Alam pa niya ito ng higit kaysa sa iba. Alam na alam niya ang bawat detalye ng performance ni Lin Moyu sa sinaunang lungsod ng Divine Domain. Kung ikukumpara kay Lin Moyu, malayo talaga ang kakayahan ni Feng Xuan. Nakapasa si Feng Xuan sa bawat floor. Kahit gaano pa karami ang wind tigers na lumitaw, pinapatay niya ang mga ito sa isang hiwa lang ng espada. Pagdating sa ikawalong floor, ang 4 na tigre ay nagsama-sama at naging isang higanting boss. Naglabas ng malakas na aura si Feng Xuan. Sumabog ang sword light, nagliwanag ang buong dungsyon sa loob ng 1-0 segundo. Sa 1-0 segundong iyon, hindi mabilang na sword light ang bumaril palabas mula sa dungsyon. Ang sword light ay may attribute na metal, kasama ang kidlat at apoy. Ginamit ni Feng Xuan ang skill na ito upang patayin agad ang boss na nabuo mula sa 4 na tigre. Sa pambihirang forma, sumugod siya sa 9 na floor. Kasabay nito, lahat ng ibang professionist na kasama niya sa dungsyon ay na-eliminate na. Siya na lang ang natitira. Tahimik na nanood ang lahat kung paano haharapin ni Feng Xuan. Nagsimula ang 9 na floor. 4 na mabangis na tigre na level 62 ang pumalibot kay Feng Xuan. Ang 4 na elementong wind, fire, water, at lightning ay naghalo sa dungsyon na nagpalakas sa mga tigre. Hindi umatras si Feng Xuan kundi sumulong, walang pag-aalinlangan siyang sumugod upang harapin ang labanan. Ang long sword ay kumislap sa malakas na sword light. Ang wind tiger ang unang binaril pabagsak, agad na nahulog ang ulo nito. Sa buong lakas, kaya ni Feng Xuan napatayin ang monsters na kapareho niya ng level, ngunit ang ganitong uri ng all-out sword attack ay hindi kayang tumagal. Pagkatapos niyang patayin ang isang wind tiger, isang pang wind tiger ang agad na lumitaw sa himpapawid. Ang level ng bagong wind tiger na lumitaw ay umabot na sa level 63, isang level na mas mataas kaysa kay Feng Xuan. Sa sandaling ito, 3 iba pang mabangis na tigre ang umatake kay Feng Xuan. Mga fireballs na punong-puno ang langit ang bumagsak. Si Feng Xuan ay lumusot sa gitna ng apoy. Bang! Isang kidlat ang bumaril diretso sa kanya, hindi niya naiwasan. Ang katawan ni Feng Xuan ay tumigas. Ang kidlat ay nagbigay sa kanya ng bahagyang paralisis. Sumunod, ang kanyang katawan ay naging yelo, muli pang bumagal ang bilis. Ang mga fireballs, na parang may mata, ay makapal na lumipad patungo sa kanya, sumasabog ng malakas. Ang nagniningas na liwanag ay sumabog, lahat ng skills ay naitaboy ng sword light. Lumabas si Feng Xuan mula sa apoy ng pagsabog, at isa pang sinag ng sword light ang kumislap, ang fire tiger ay binaril pabagsak. Sa sandaling ito, 1-0 segundo pa lang ang lumipas mula nang magsimula ang labanan. Sa himpapawid, lumitaw na naman ang mga bagong mabangis na tigre. Level 63 din ang dalas ng paglitaw ng mga mabangis na tigre ay isang tigre bawat 5 segundo. Kaya, ang pagtakas lamang ay hindi sapat para makapasa. Bagaman hindi maliit ang dungsyon, sa huli mahaharangan pa rin. Na-realize ni Feng Xuan na kailangan niyang pumatay ng sapat na mabilis. Lumingon siya at humiwa ng 2 beses gamit ang kanyang espada. Ang sword energy ay bumalot. Pinatay niya ang water tiger at ang lightning tiger. Ang pagpatay ng 2 tigre ng sabay ay nagbigay din sa kanya ng hindi maliit na pressure. Ang ganitong uri ng sword technique ay nangangailangan ng buong lakas upang maisagawa, hindi ito kayang gawin ng tuloy-tuloy. Si Feng Xuan ay humihingal, ang kanyang noo ay punong-puno ng pawis. Kumunot ang noo ni Feng Chang'an. Siyempre, nakita niya na masyadong nagmamadali si Feng Xuan. Mahinang sinabi ni Meng Anwen, kulangan sa karanasan sa labanan. Medyo nagmamadali. Tumango si Lin Moyu, ngunit ayos lang. Kaya pa niyang isave.
Mukhang maintindihan niya ito. Napakayaman ng karanasan sa labanan ni Lin Moyu. Higit pa sa kay Feng Xuan. Sa isang sulyap lang, alam niya kung saan ang kahinaan ni Feng Xuan at kung paano ito ayusin. Humahagulgol ang hangin, dumating na ang atake. Hindi na humiwa ng espada si Feng Xuan. Sa unang pagkakataon, pinili niyang umiwas. Nagsimula siyang umiwas sa lahat ng atake. Sa himpapawid, sunod-sunod na lumitaw ang mga mabangis na tigre, 12 katao, monsters, bawat minuto. Sa loob lang ng 5 minuto, 6 na mabangis na tigre na ang sumali sa hanay ng mga humahabol kay Feng Xuan. Bukod pa dyan, ang mga mabangis na tigre na lumitaw pagkatapos ay umabot na sa level 65, 3 level na mas mataas kaysa kay Feng Xuan. Sa loob ng 5 minutong ito, umuwi lang si Feng Xuan, hindi man lang siya umaksyon. Nang lahat ay akala na malapit na siyang matalo, muling sumabog ang sword light. Ang malakas na sword technique na lumitaw sa ikawalong floor ay muling lumitaw, ganap na nagpaliwanag sa dungsyon. Sa malakas na liwanag, ang sword energy na may kasamang kidlat at apoy ay kumalat, umalinggaw ng malakas. Ang mga may mahinang paningin ay hindi man lang nakita kung ano ang nangyayari. Hanggang sa naglaho ang liwanag, higit sa kalahati ng 60 higanting tigre ang namatay. Naging maliwanag ang dungsyon. Naintindihan na niya. Bahagyang umiti si Lin Moyu. Ang espadang ito ay nagbigay kay Feng Xuan ng kaunting oras para magpahinga. Nagsimula na naman siyang umiwas. Ang mga mabangis na tigre na lumitaw pagkatapos ay lalong lumakas, lalong tumaas ang level, at lalo pang tumaas ang dalas ng paglitaw. Pagkatapos niyang mag-activate ng skill, hindi huminto si Feng Xuan. Habang hindi pa lumilitaw ang mga bagong mabangis na tigre, sumugod siya gamit ang kanyang espada, at pinutol ang mahigit 100 mabangis na tigre na malubhang nasugatan. Sa pinakamaikling oras, nagdulot siya ng pinakamalakas na resulta sa labanan, na nagbigay sa kanyang sarili ng pinakamaraming oras. Pagkatapos, tumakbo na naman siya. Tumakbo siya ng napakabilis. Sa oras na ito, walang sinumang nangasar sa kanya. Ito ay taktika, hindi kaduwagan. Lumipas ang bawat minuto at segundo. Sa wakas, umabot na si Feng Xuan sa kanyang limitasyon. Muli siyang napalibutan ng mga mabangis na tigre, wala na siyang takas. Sinubukan niya ng husto na lumaban. Umabot pa siya ng kalahating minuto bago siya na-eliminate. Gumalaw ang score, at sa huli, huminto ito sa 70 puntos. Siya ang may pinakamataas na score sa Divine Stone Dungsyon Assembly mula nang magsimula ito. Pagkalabas sa dungsyon, na-realize ni Feng Xuan na may karagdagang isang bato sa kanyang spiritual world. Isang incomplete talent Divine Stone na may 30% na pagkakataong mag-awaki ng talento sa third job change. Nagbalik si Feng Xuan sa grandstand na may ngiti. Hindi mabilang na tao ang bumati sa kanya, nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ang Divine Stone Dungsyon Assembly ay nakabukas na ng mahigit kalahating araw, daan-daang tao na ang pumasok, at siya pa lang ang nagtagumpay. Susunod na grupo. Ang boses ng Divine Level Powerhouse ay napigilan ang lahat. Tumalon si Ningyi.